The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait to them. And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tema ng paghihintay ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Paghihintay ang tinuturo ni Jesus. Dahil po tayo ay papasok na sa panibagong taon ng liturhiya ng ating simbahan. At sa ilang linggo na lang po, magsisimula na ang panahon ng Adbyento. Mapapansin nyo po, sa ilang linggo, magpapalit na ng kulay. Kung mapapansin niyo, green tayo ngayon. Ibig sabihin, karaniwang panahon. At dahil nalalapit na ang Kapaskuhan, ang pagdating o pagsilang ng ating Panginoong Hesus, tayo ay maghihintay. Papasok sa panahon ng paghihintay, panahon ng Adbyento. Kaya mula sa green, magiging violet. Papapansin nyo po yan sa lahat o sa buong simbahan natin. Magpapalit ng kulay. Ibig sabihin, papasok na ang bagong taon ng liturhiya ng ating simbahan. Kaya naman po, nararapat lang na ang ating disposisyon ay walang iba kundi ang maghintay. Ginamit ni Jesus ang imahe ng mga alipin na nag-iintay sa kanilang Panginoon o amo galing sa isang kasalan. Nag-iintay sa amo para salubungin, para pagbuksan ng pinto, para pag dumating ang amo, handa ang mga aliping nag-iintay. Dalawang bagay po ang tinuturo ni Jesus sa paghihintay. Dalawa lang. Una, maghanda. Hindi ibig sabihin na nag-iintay ay walang kailangan gawin. Mas lalong merong dapat gawin para kapag dumating ang hinihintay, alam mo ang gagawin. Sa atin, ibig sabihin ng paghihintay, tumunganga. Hindi po ba? Hindi po ganun. Ang paghihintay na tinuturo ni Jesus ay mayroon kailangan at dapat gawin. Parang isang kasal na inaantay mo. Meron po ba dito nag-iintay na maikasal? Wait ka lang, huwag kang magmadali. Hindi po ba? Ganoon? Kapag ikaw ay nag-iintay ng iyong kasal, iniintay mo ang tamang tao na makakasama mo sa iyong buhay. At hindi ibig sabihin, wala kang gagawin. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong makipagkilala. Kailangan mong makipagrelasyon. At sa isang relasyon, kailangan meron kang gawin. Kilalanin mo. Palalimin nyo ang iyong pagkilala at pagmamahal.
para kapag dumating ang tamang panahon na magpakasal, alam mo ang dapat mong gawin. Alam mo ang iyong gagawin. Yan yung unang tinuturo ni Jesus. Sa paghihintay, kailangan maghanda. Pangalawa, tinuturo ni Jesus, sa paghihintay, kailangan magbantay. Sa pagbabantay, malalaman mo kung dadating ang iyong hinihintay. Mamaya, intay ka ng intay. Hindi naman pala darating. Pero, kailangan magbantay. Dahil kung hindi magbabantay, baka mawala ang iyong inaantay. Marami sa atin, intay ng intay, pero hindi nagbabantay. Kaya sa huli, dumaan na pala yung hinihintay. Hindi kasi nagbantay. Yung iniintay mong pakakasalan, malay mo, dumaan na. Bakit? Sa iba ka tumingin. Sa iba ka nag-focus. Kaya nga, meron iba, yung right one, lumipas. The one that got away. Bakit? Hindi nagbantay. Kasi nakatuon sa iba ang paningin. Sa iba nagbantay. Kaya ang inaantay, lumipas, nawala. Mga kapatid, sa kahit na anong aspeto ng buhay, may panahon ng paghihintay. Sa hanap buhay, may panahon ng paghihintay, panahon ng pag-asenso, panahon ng pagtawag ng agency, panahon ng pagyaman, panahon ng promotion, merong panahon na kailangan mag-intay. Ganon din sa pag-aaral, hindi minamadali ang pagtatapos. Bukod sa ito'y iniintay, ito dapat ay pinagtatrabahuan. Kahit na sa ating buhay espiritual, may panahon ng pag-iintay. Darating ang Panginoon. Pero sa ating paghihintay, kailangan maghanda at magbantay. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Kaya kailangan mayroong gawin. At ang itinuturo lang sa atin ay matutong maghanda at magbantay. Dahil yan ang katangian ng isang marunong maghintay. Amen? Amen.